Maligayang pagdating sa channel Ngamga Kwento magpakailanman. At inaanyayahan namin kayong panoorin ang video na may bago naming orihinal na kwento. Nung bata pa sina Andres at Ana, makapitbahay sila sa isang barangay at matalik na magkaibigan. Palaging ipinagtatanggol ni Andres si Ana. At alam ito ngang lahat ng batang lalaki sa kanilang lugar. At dahil si Andres ay mas matanda at walang katulad kung makipag-away, wala nang nangahas na saktan ang kanyang kaibigan. Lumipas ang nga taon, nagdalagat nagbinata sina Andres at Ana, at isang araw, nakaramdam si Andres ng kakaibang pagtingin sa kanyang kaibigan. Natakot siya mismo sa damdaming ito at sinikap na huwag mapansin ni Ana. Siyempre, naiintindihan ni Andres ang lahat, ngunit ang malambing na pagmamahal niya kay Ana ay hindi nagpahintulot sa kanya na gawin iyon, kaya't sa kanyang sariling pag-isip, wala siyang ibang naisip kundi ang makipagdate sa ibang babae. Isa na kung saan maari na siyang kumilos ayon sa gusto niya. Ang napili niya ay si Patricia, na kilala ng lahat na may karanasan sa maganong bagay. Kaya't nagsimula ang pag-ibigan nina Andres at Patricia. At sa tingin niya, tama ang kanyang ginawa. Ngunit mula nun, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa mga mata ni Ana, na parabang nawala sa kanya ang lahat ng nagpapasaya sa kanya. Pagkaraan ng isang taon, pumasok si Andres sa militerya, sa istasyon ng bus. Inihatid siya ni Patricia. Umiyak ito, tulad ng inaasahan, at nanumpa na maghihintay. Ngunit si Andres ay palingalinga sa mga naghahatid. Nag-abang kung darating si Ana. Hindi dumating si Ana. At pakalipas ng 6 na buwan, sila ngang kanyang ina ay lumipat sa isang malaking lungsod na malapit sa kanilang probinsya. Ang ina ni Ana, si Aling Lorna, ay isang guro sa elementarya. At sa lungsod ay nakahanap siya ng trabaho sa isang malaki at bagong paaralan. Samantala, si Ana, na pangarap maging isang pastry chef mula pagkabata, ay pumasok sa isang culinary college. Dito nagtapos ang kanilang pagkakaibigan ni Andres. At walang sinuman sa kanila ang sumubo na panatilihin ito sa pag-aakalang ayaw ng isa. Hindi nagtagal. Nakilala ni Ana si Paolo. At unti-unting lumabo ang imahe ni Andres sa kanyang alaala. Si Paolo ay mas matanda kay Ana ng 7 taon. At tiningala niya ito na parang isang idolo. Bagamat ang lalaki ay, ayon sa ina ni Ana, ibang klase. Dahil magaspang at, sabihin na nating, hindi maganda ang asal. Hindi ito alintana ni Ana. Gusto niya ang pagiging malakas ni Paolo at ang tila takot ng lahat sa paligid niya. Maging sa kanyang mga kaibigan. Si Paolo ay itinuturing na leader. At ang kanyang opinyon ay laging may bigat. Hindi gusto ni Aling Lorna ang bagong kakilala nga niyang anak. Higit pa rito, tulad ng marami, natatakot siya rito. Hindi malinaw kung ano ang nasa isip ng mayabang na binatang ito at kung ano ang maaring asahan mula sa kanya. Ang trabaho ni Paolo ay magayos mong sasakyan sa isang tayer na halos hindi natapos ang high school. Bukod dito, ang pamilya ni Paolo ay ganoon din. Ang kanyang ina ay nagtitinda nung sapatos sa palengke. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang ama. At ang kanyang stepfather, na hindi niya gaanong kasundo, ay mahilig uminom. Nagdasal si Aling Lorna na sana ay matauhan ang kanyang anak at makita kung sino ang kanyang kinakasama? At tapusin na ang relasyon sa hindi mapagkakatiwala ang lalaki? Kaya naman, nang sabihin ni Ana na magpapakasal na siya rito, halos mawalan ng ulirat si Aling Lorna. Ana, anak, mag-isip ka naman. Pilit na kinukumbinsi ngang ina ang dalaga. Paano ka mabubuhay kasama ang taong iyan? Ma, tulad din ng iba. Malaki ang kinikita ni Paolo at kayang-kaya niya akong buhayin. Hindi para ang usapan. Ana, kung ganun, ano, tingnan mo nga siya. Para siyang basagulero. Ma, sa hitsura lang iyon ni Paolo. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun. At saka, masama ba kung ang isang lalaki ay marunong ipagtanggol ang sarili? Para sa akin, iyon ay isang tunay na katangian ng pagkalalaki. Isang bagay ang marunong ipagtanggol ang sarili. Pero ang Paolo mo, sa tingin ko, ay handang umatake ngang kahit sino. Ma, sobra ka naman. At saka, nakapagdesisyon na ako.
Ibig sabihin, talagang magpapakasal ka sa kanya? Sa mata ni Aling Lorna, ay mayroong tunay na takot at pakiusap. Ngunit si Ana, na hindi ito pinansin, ay matigas na tumango. Opo, magpapakasal ako. Maraming beses pang sinubukan ni Aling Lorna na pigilan ang kanyang anak. At sa huli, nang maubos na ang lahat ng kanyang argumento, halos sumuko na siya sa hindi maiwasan. Ngunit may naisip siyang isang ideya. At nakmadali siyang ibahagi ito sa kanyang anak. Ana, kung ayaw mong makinig sa akin, baka si Paolo na mismo ang tutulong sa iyo na malaman kung anong klaseng tao siya. Sabing ginang na may ngiting tagumpay. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Nakalangang tanong ni Ana. Inilabas ni Aling Lorna ang isang maliit na kahon sa mesa. Ito ay isang listening device. Kinuha ito nga sa mga estudyante ko mula sa kanyang ama, na isang pulis investigador, at dinala sa klase. Siyempre, kinumpiska ko ito, at pagkatapos ay sinabi ngang ama niya, matapos pagalitan ang anak, na itago ko na lang daw ang recorder. Baka raw magamit ko sa trabaho ko. Loko talaga. Mukhang interesante. Yan. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung anong kinalaman ni Paolo dito? Pagtataka ni Ana. Dahil sa pamamagitan nito, mas makikilala mo ang nobyo mo, sa pamamagitan ng pagtingin, o mas tamang sabihing, pagdinig sa kanya mula sa ibang perspektibo. Ano, gusto mong manmanan ko si Paolo? Hindi naman sa manmanan. Halimbawa, ilagay mo ang recorder sa kotse niya. Ma, ano ba yung kalokohan mo? Hinding-hindi ko gagawin yan. Bakit? Natatakot kang mapatunayan na tama ako at hindi nararapat sa iyo si Paolo? Hindi. Hindi iyon ang kinatatakutan ko. Ano kung ganun? Ma, hindi mo ba naintindihan? Hindi ito tama. Hindi ito patas. Kay Paolo, ikaw mismo ang nakturo sa akin na masama ang manlokong tao. At ang husto mong gawin ko ay panloloko. Minsan, may mga sitwasyon kung saan lahat ng paraan ay katanggap-tanggap, Ana. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang buong buhay mo. Naiintindihan mo ba? Nag-isa ka lang anak ko. At mahal na mahal kita. Gawin mo ang hinihiling ko. At isinusumpa ko. Hindi na kita pipiliting baguhin ang desisyon mong magpakasal sa lalaking iyon. Sigurado ako. Kung buhay lang ang papa mo, susuportahan niya ako. Ang huling pangungusap ay isa sa mga palaging ginagamit ni Aling Lorna kapag nararamdaman niyang hindi niya na kaya ang pagpapalaki sa anak. Ang kanyang yumaong asawa ay tila laging nasa tabi niya sa mga ganong sandali, nagbibigay ng lakas at tiwala sa sarili. Maagang nabiyuda si Aling Lorna. Naiwan mag-isa kasama ang 5 taong gulang na si Ana. Hindi niya naisip na mag-asawa muli o magkaroon ng kahit anong relasyon. Nanatiling tapat sa kanyang minamahal na asawa. Ang ama ni Ana, ayon sa kanyang asawa, ay ang pinakamatalino, pinakamabait, at pinakakarapat-dapat na tao sa mundo. At isang manliligaw na may ganong nga katangian ang nais ni Aling Lorna para sa kanyang anak. Ngunit ang pinili ni Ana ay kabaliktaran ng kanyang ama. Kaya't hindi nagsisinungaling si Aling Lorna nang sabihin niyang sasang-ayon sa kanya ang kanyang yumaong asawa. Ilang sandali, tinitigan ni Ana ang kanyang ina. At pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabing, sige po, ma. Gagawin ko ang gusto mo. Pero tandaan mo, gagawin ko lang ito para patunayan sa'yo na hindi ganun si Paolo tulad ng iniisip mo. Kinabukasan, lakas loob na inilagay ni Ana ang maliit na kahon na bigay ngang kanyang ina sa ilalim ngang upuan ng pasahero sa kotse ngang kanyang nobyo. Umaasa siyang hindi ito matutuklasan ni Paolo. Dahil alam niyang bihira lang itong maglinis ng sasakyan at palaging puno ngang kung ano-anong basura. Naging maayos ang lahat. At pagkaraan ng isang araw, kinuha ni Ana ang recorder. Sa pag-aakalang sapat na ang oras na iyon upang patunayan sa kanyang ina kung gaano ito nagkakamali tungkol kay Paolo. Nakpasya si Ana na pakinggan muna ang recording ng mag-isa upang may kumpiyansa niyang maipakita ito bilang ebidensya sa kanyang ina. Inriwin niya ang recorder sa bahagi kung saan may maririnig ng nagsasalita at nagsimulang makinig ng mabuti si Ana. Nakilala niya ang boses ni Paolo at ng dalawa niyang kaibigan. Sa una, wala silang pinag-usapang interesante. Ngunit hindi pa rin naging comfortable si Ana na marinig kung paano magsalita ang kanyang nobyo kapag wala siya. Palagi rin itong nagbibiro ng bastos tungkol sa iba't ibang paksa. Sa unang pagkakataon,
Nakaramdam si Ana ng kaunting pagkasuklam sa kanyang nobyo. At gusto pa niyang itigil ang recording upang hindi tuluyang mabigo sa kanya. Ngunit hindi na niya ito matigilan. Dahil sa sandaling iyon, sinabi ni Ben, isa sa mga kaibigan ni Paolo. Teka, speaking of chicks, nakita ko yung ex mo, si Angela, noong isang araw. Ang laki ng tiyan. Malapit na sigurong manganak. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Wala na akong pakialam. Mayroon na akong mas magandang chicks ngayon kaysa kay Angela. Diba? Sabi ngang nobyo ni Ana. At malakas na nagtawanan ang kaibigan niya. Si Angela nga pala. Kasama yung boksingero niya. Pero nang makita ako, namutla na parang papel. Sabi ulit ni Ben. Ha? Tandang-tanda pa niya ang pagdidisiplina ko. Kaya nanginginig sa takot kahit makita lang ang isa sa mga kaibigan ko. Mayabang na sabi ni Paolo. Hayaan mo na. Hayaan mong yung boksingero niya. Ang magpalaki ng bata. Kahit alam niyang, galing sa akin. At hindi sa kanya. Sa totoo lang, natutuwa pa ako. Diba? Unga. Tanga-tanga. Pinulot ang babae. Alam namang buntis sa iba. Sang-ayon ng isa pang kaibigan ni Paolo na nasa loop din ng kotse. Teka. Ben, saan mo nakita si Angela? Tanong ni Paolo. Gusto kong makita kung paano siya magre-react kapag ako mismo ang nakita niya. Dun, malapit sa bahay nila sa Kalye Primavera 5. Alam mo naman. Doon nakatira yung tita ko. Sinundo ko lang yung nanay ko. Hindi na ako pupunta doon. Ngumisi si Paolo at idinagdag. Ayoko nang tumambay sa presinto. Lalo na't malapit na ang kasal ko. Dito natapos ang kanilang usapan. At base sa mga tunok. Narating na ang magkakaibigan ang kanilang pupuntahan at lumabas ang sasakyan. Wala nang ibang interesante sa recording. Ngunit sapat na ang narinig ni Ana. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Paolo sa kanyang mga kaibigan ay kahit paano'y matatanggap pa. Bagamat hindi sanay, si Ana sa ganoong kabastusan. Sa harap niya, karaniwang pinipigilan ni Paolo ang sarili. At saka, naiintindihan ni Ana na karamihan sa mga lalaki ay nag-usap sa paraang tila nagpapagalingan sa pagiging magaspang. Ngunit ang pinag-usapan ni na Paolo at ng kanyang mga kaibigan ay naunawaan ni Ana ng tama. At walang magandang lumabas dito. Lumalabas na may isang babae. Marahil ang nakarelasyon ni Paolo bago siya. Nabuntis sa anak na monobyo ni Ana. Hindi alam ni Ana kung ano ang gagawin. Sa simula, nagpasya siyang huwag munang sabihin sa kanyang ina. Kinailangan pa niyang magsinungaling. Sinabing hindi pa niya nababawi ang listening device mula sa sasakyan ni Paolo. Ang unang naisip ni Ana ay tanungin si Paolo mismo. Ngunit agad niyang iwinaksi ang ideyang ito. Ano ang sasabihin niya? At paano niya ipapaliwanag kung saan niya nalaman ang tungkol sa dati nitong kasintahan at na dinadala nito ang anak ni Paolo? Pagkatapos, isa pang plano ang nabuo sa isip ni Ana kung paano niya malalaman kung anong klaseng tao talaga ang kanyang nobyo. Maaari siyang pumunta sa address na binanggit ng kaibigan ni Paolo. Si Ben? Sa pag-asang makikita niya ron ang mismong si Angela. Siyempre. Malit ang sansa. Ngunit sa pagkakaalam ni Ana, ang Kalye Primavera ay binubuo nga mababang gusali at malamang sa bahay bilang 5. Hindi gaanong karami ang mababaeng nasa huling yugto ang pagbubuntis. Walang ibang maisip na mas maganda. Sinunod ni Ana ang planong ito. Pagdating sa lugar, naglakasloop siyang magtanong tungkol kay Angela sa matatandang babae na halatang naiinip habang nakaupo sa isang bangko sa harap ng isang gusali. Bakit mo siya hinahanap? Nag-alalang tanong ang isa sa mga matatanda nang marinig ang kanyang tanong. Nakmadaling mag-isip si Ana ngang dahilan kung bakit niya kailangan si Angela. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pintong gusali. At lumabas ang isang dalagang buntis. Pupunta lang ako sa botika. Sabi niya habang naglalakad. Angela, sandali. Sigaw ngang matandang babae na nagtanong kay Ana. May naghahanap sa iyo na dalaga. Sa akin? Lumingon si Angela at nagtatakang tumingin kay Ana. Agad na namula ang pisngi ni Ana. Hindi niya naisip kung ano ang sasabihin sa dating kasintahan ng kanyang nobyo sakaling makita sila. Pwede ba kitang makausap? Pabulong na sabi ni Ana. Tungkol saan?
Tanong ni Angela na nakakunot ang no. Tumingin si Ana sa mga matatanda, na tila naging isang malaking tainga at halos hindi na humihinga. Tungkol sa personal na bagay. Iwas na sagot ni Ana. At lalo pang namula. Tila napansin ang kanyang hiya. Naawa si Angela sa kanya at nag-alok. Tara, habang naglalakad tayo, mag-usap tayo. Nang makalayo na sila, naglakas loob si Ana at nagtanong. Kilala mo ba dati si Paolo Cruz? Nang marinig ang tanong, huminto si Angela. Ang kanyang tingin ay naging malamig mula sa pagiging mausisa. Anong kailangan mo sa akin? Pabulong niyang sabi. Wala. Talaga. Kasi, paano ko ba ipapaliwanag? Ako ang nobya ni Paolo at hindi sinasadyang nalaman ko ang tungkol sa iyo at na. Nalaman ko na dinadala mo ang anak niya. Siya ba ang nagsabi sa iyo? Tanong ni Angela. Na makasalubong ang kilay. Umiling si Ana. Hindi. Hindi niya alam na pumunta ako sa iyo. Kasi, magpapakasal na kami ni Paolo. Pero nang malaman kong may tinatago siya sa akin. At buong sitwasyon ninyo. Ewan ko, pero parang nagkaroon ako nga, pagdududa kung tama ba ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Yumuko si Ana. Hindi alam kung paano ipapaliwanag kay Angela kung ano ang nararamdaman niya ngayon at kung ano ang inaasahan niyang marinig mula rito. Mabuti na lang at nakaroon kang pagdududa. Sabi ni Angela na may diin at hindi sinasadyang lumingalinga. Pagkatapos ay itinuon niya ang tingin kay Ana at buong diin na sinabi. Layuan mo siya. Hangal. Habang hindi pa huli ang lahat. Tumakbo ka. Ano? Pero bakit? Desperadong sigaw ni Ana. Sana hindi mo na malaman ang sagot sa tanong na yan. At sayang lang ang pagpunta mo rito. Hindi ako makikipag-usap sayo tungkol sa kahit ano. Tinalikuran ni Angela si Ana para umalis. Sandali. Sigaw ni Ana at maingat na nagtanong. Pakiusap. Sabihin mo lang sa akin. Ano ang dapat kong katakutan? Siya mismo. Maikling sagot ng dalaga at naglakad palayo. Matagal siyang tiningnan ni Ana at pinag-isipan ang kanyang masinabi. Ngayon niya lang naintindihan na tama pala talaga ang kanyang ina. At bago siya pumayak na isuko ang kanyang buhay kay Paolo, dapat sana ay mas nakilala niya ito. Nung gabi ring iyon, nang makita sila ni Paolo, naglakas loob si Ana, nakausapin siya tungkol sa pagpapaliban ng kasal. Kasi, naisip ko, mas maganda kung tatapusin ko muna ang pag-aaral ko. Malapit na rin naman akong matapos. Sabi niya, hindi tumitingin sa mata ang kanyang nobyo. Ana, sinabi ko na sa iyo. Hindi problema sa akin ang pera. Mag-aral ka lang. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Hindi iyon ang punto. Kasi, malapit na ang exams ko. At mahihirapan akong pagsabayin ang buhay may asawa at pag-aral. At saka, bakit ba tayo nakmamadali? Isa pang argumento ni Ana. O baka naman nagdududa ka sa akin? Agad na reaksyon ni Paolo. Takot na tumingin si Ana sa kanya at umiling. Hindi. Akala ko kasi tutulungan na kitang alisin lahat ng duda mo. Ngumiti si Paolo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang nobya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ana. Mabuntis ka. At hindi ka na makakatakas. Seryosong sabi ni Paolo. Nanigas si Ana. At biglang tumawa ang lalaki. Nakbibiro lang ako? Bakit ka natakot? Sige. Kung sa tingin mo nagmamadali tayo, ipagpaliban natin ang kasal. Pero tandaan mo, hindi ako makapahintay ng matagal. Gusto ko nang gumising sa umaga na katabi ka. Kung nakinig ka lang sa akin. At hindi sa istrikto mong nanay na teacher. Sana nag-rent na tayong apartment. At magkasama na ngayon. Malayo sa lahat. Alam mo naman, Paolo, ayokong magalit si Mama. At totoo si Harun. Nakahinga ng maluwag na sagot ni Ana. Alam ko. Niyakap ng lalaki ang dalaga at inilapit sa kanya. Pagod na akong maghintay na tumigil ka sa pagiging sunod-sunuran sa nanay mong teacher. Sa gayon, nakakuha si Ana ng kaunting palugit at nakpasyang gamitin ang oras na ito upang mas obserbahan si Paolo at kasabay nito. Suriin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngayon, sa unang pagkakataon, hindi niya nagustuhan ang mahaplos nito. Sa tuwing naisip niya si Angela,
Hindi niya maalis sa isipan kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Paolo. At lalo siyang kinilabutan sa mga huling sinabi ngang dating kasintahan ng kanyang nobyo. At higit sa lahat, ang nakapag-alala sa kanya ay kung paano basta-basta tinalikuran ni Paolo ang pagkakataong palakihin ang sarili niyang anak, at kung paano niya ito pinag-usapan kasama ang ina nito ng walang pakialam. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit. Ngunit para sa sarili, nakpasya siyang hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Walang kasal na magaganap. Hindi ipinakita ni Ana sa kanyang ina ang recording mula sa recorder. Sinabi niyang walang interesante ngunit natuwa pa rin si Aling Lorna nang sabihin ni Ana na nakpasya siyang ipagpaliban muna ang kasal at huwag munang magpakasal kay Paolo. Nakahinga ng maluwag si Aling Lorna at hindi na nagtanong pa sa anak kung ano ang dahilan ng desisyon nito. Nahulaan ng ginang na malamang ay umpekto ang kanyang ideya sa listening device at iyon ang naging dahilan kung bakit ipinagpaliban ni Ana ang kasal. At iyon ay maganda na, umaasa rin si Aling Lorna na sa paglipas ng panahon. Maintindihan ng kanyang anak kung anong klaseng tao si Paolo. At tuluyan na itong layuan. Bagamat pilit na hindi tinatakot ni Ana ang sarili sa pag-isip kung ano ang sinubukang ipahiwatik ni Angela. Ngunit labag sa kanyang kagustuhan, ang nakaisipang ito ay pumapasok sa kanyang isipan. Palagi niyang iniisip kung bakit dapat niyang katakutan si Paolo at kung bakit nanginginig si Angela sa tuwing nababanggit ang dati nitong kasintahan. Bukod pa rito, pagkatapos ng pakikita nila ni Angela at sa manaunang pangyayari, nagsimulang mapansin ni Ana kay Paolo ang mga bagay na hindi niya nakikita nun. Ang lahat ng kilos at paraan ng pakikipag-usap nito, na kung minsan ay talagang umabot sa kabastusan, ay hindi nagustuhan ni Ana. Hindi malinaw kung si Paolo na mismo ang tumigil sa pagpipigil sa sarili sa harap niya at nagsimulang ipakita ang tunay na pagkatao, o kung sa wakas ay namulat na ang mga mata ni Ana at naunawaan kung gaano siya nakamali tungkol dito. Madalas, sa pakikipag-usap, napakabastos ni Paolo na ang kanyang masinasabi ay nagdudulot ng tahimik na protesta sa loop ni Ana. Totu, ang masinasabi niya ay walang kinalaman kay Ana mismo, kundi tungkol sa iba. Ngunit isang araw, naranasan din ng dalaga ang buong tindi ng galit ng kanyang nobyo. Kalaunan, sa pagsusuri sa nangyari, naunawaan ni Ana na bahagyang kasalanan din niya ito. Inakala niya na may magagawa siyang impluensya sa kanyang nobyo. At diretsahan niyang sinabi na hindi niya gusto ang ganoong pag-ugali. Ikinuwento ni Paolo kay Ana ang tungkol sa kanyang ina at kung paano may nagnakaw ng kita niya sa isang araw sa palengke. Walang utak, sabi ni Paolo. Tinutukoy ang kanyang ina. Tinuturuan mo. Tinuturuan. Pero walang epekto. Nakipaugnayan na naman sa gagong yun. Hayaan mo siyang magdusa ngayon. Paolo. Mahigpit na sabi ni Ana. Hindi dapat ganyan ang pagsasalita mo sa nanay mo. At saka, sawang-sawa na ako sa palagi mong pagmumura. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Walang masalitang kanto. Tumahimik ang lalaki at tiningnan si Ana na parabang isa siyang langaw na umiikot sa kanyang muha. May hindi ka ba gusto sa akin? Tanong niya habang nakapikit ang mga mata. Lahat gusto ko. Maliban diyan. Sumimangot si Ana. Binalewala ang kanyang matalim na tingin. Maliban saan? Ano? Gusto mong maging nerd ako at makipag-usap tulad nila? Hinihiling ko lang na maging mas mahinahon ka sa pananalita. Lalo na kapag nanay mo ang pinag-usapan. Biglang yumuko si Paolo at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Ana. Hayaan mo akong magdesisyon kung ano ang gagawin ko at paano ako kikilos. At huwag mo akong utusan. Naintindihan mo? Sabi niya habang nakatitik sa mga mata nito. Paolo. Nasasaktan ako. Sinubukan ni Ana na alisin ang kanyang kamay, ngunit lalo lang itong hinikpitan ng lalaki. Tinanong kita, naintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko. Pabulong ni Ana. Binitawan niya ang kamay nito. At kinaumagahan, ang pulso ni Ana ay isang malaking pasa. Noon, sa unang pagkakataon, natakot si Ana ng totohanan at nagsimulang mag-isip kung paano niya tatapusin ang lahat ng relasyon kay Paolo. Naintindihan ng dalaga na hindi ito magiging madali. Ngunit hindi niya pa rin maisip kung ano talaga ang naghihintay sa kanya. Sa simula,
Nagpasya si Ana na gamitin ang kanilang hindi pagkakaunawaan at itinigil ang pagsagot sa mga tawag ni Paolo. Ngunit hindi ito nakatulong. Dahil sa unang araw pa lang, naghihintay na si Paolo sa labas ng kolehiyo kung saan siya nag-aral. Anong problema? Mahal? Nagalit ka ba sa akin? Gusto mong magpakitang gilas? Paolo, sa tingin ko, masyado tayong makaiba. At baka walang mangyari sa atin. Naglakas loob si Ana na agad ipahayag ang kanyang posisyon. Iyan ba ang sinabi ng nanay mo? Hindi. Walang kinalaman ang nanay ko dito. Ako mismo ang nag-iisip niyan. At mas mabuti kung hindi natapos ni Ana ang sasabihin dahil binuhat siyang lalaki at dinala patungo sa kanyang kotse. Hindi sumigaw o pumalag si Ana. Dahil nakatingin na sa kanila ang lahat ng tao sa paligid, inupo si Ana sa kotse at walang imik na pinaandar ni Paolo ang makina at umalis. Sino ba ang akala mo sa akin? Ana. Tanong ng lalaki nang makalayo na sila. Tahimik lang si Ana. Nagsalita siyang muli. Hindi ako yung tipo na basta-basta na lang iniiwan. Hindi ako iniiwan ng babae, Ana. Tandaan mo yan at subukan mong kumalma. Nung nakaraan, kasalanan mo, huwag kang magsimula ng gulo. At magiging ayos ang lahat sa atin. Tapos na ang usapan. Hindi na hinintay ang sagot. Pinahinto ni Paolo ang kotse at hinalikan si Ana. Hindi pumalak ang dalaga. Alam na lalo lang siyang magagalit. Ngunit ang isip niya ay nasa kung paano siya makatakas sa lahat ng ito. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan ni Ana na iwasan si Paolo hanggat maari. Gumagawa ng iba't ibang dahilan. Ngunit hindi ito nakatulong. Inaabangan siya ni Paolo malapit sa bahay at sa entrance ng kolehiyo. Halos sinusundan ang bawat hakbang niya. At isang araw, hindi na naman nakapagpigil si Ana. Paolo, hindi ko na kaya. Nakikita mo namang walang nangyayari sa atin. Sigaw niya nang pilitin siya ni Paolo na umakyat sa apartment nito. Anong walang nangyayari? Ang nakikita ko lang ay bigla ka na lang lumayo sa akin at gusto kong malaman kung sino o ano ang dahilan. Baka gusto mong sabihin sa akin? Sinabi ko na. Masyado tayong makaiba. At ngayon mo lang naintindihan? Akala ko. Iyon mismo ang nakakaakit sa iyo sa relasyon natin. Mali ba ako? Tinitigan ni Paolo si Ana. At napayuko siya sa ilalim ng tingin nito. Wala siyang masabi. Totunga. Ang kabastusan ni Paolo na kinasusuklaman niya ngayon ay dati niyang nagugustuhan. Nakikita niya sa paraan ng pagkilos nito ang isang uri ng lakas at pagkalalaki, at hindi ang pagiging maluwag at bastos. Hindi isang beses naisip ni Ana na sabihin kay Paolo na alam niya ang tungkol kay Angela at sa kanyang anak. Na malamang ay sinilang na. Inisip ng dalaga na maari niyang gamitin ang nakarataw dyan ni Paolo at ang pagtatago niya nito bilang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit takot si Ana na kahit banggitin ito. Naintindihan na niya kung gaano kabilis magalit si Paolo, at hindi alam kung gaano kalayo ang mararating nito sa sobrang galit. Halos isang buwan na ang lumipas. At hindi pa rin nakahanap si Ana ng paraan para makipaghiwalay kay Paolo, at patuloy pa rin niya itong itinuturing na kasintahan at hindi sumusuko. At sa huli, nagsalita na naman siya tungkol sa kasal. Mag-file na tayo ng marriage license. At pagdating ng araw ng kasal, tapos na rin ang pag-aral mo. Parang walang nangyaring sabi ni Paolo. Hindi. Paolo, hindi pa ako handang magpakasal sa iyo. Diretsong sabi ni Ana. At ano naman ngayon? Gusto mo munang mahanap ang trabaho o hindi ka pinapayagan ang nanay mong teacher na magpakasal sa isang masamang lalaki? Huwag mong isali ang nanay ko at tigilan mo ang pagtawag sa kanya ngang teacher. Sumigaw si Ana at natakot sa sarili niyang nga salita. Tinitigan siya ni Paolo at sinabi ang sumunod. Ganito. Bukas na bukas, mag-file tayo NG marriage license. At magsisimula ka nang mahanda para sa kasal. Hindi na ako maghihintay pa. Masyado na akong nagbigay sa iyo. Bakit mo kailangan ito, Paolo? Nakikita mo namang ayoko nang magpakasal sa iyo. Ayaw mo? Lumalabas. Pero ako, gusto ko. Mas gusto ko pa nga kaysa dati. Gusto kong malampasan ang mga ganitong hadlang. At magpapasalamat ka pa sa akin ng 100 beses. Para saan ang pasasalamat? Dahil pinipilit mo akong gawin ang ayaw ko? Hindi mo lang alam kung ano ang gusto mo. Hindi mo ako maaring biglang ayawan. Dapat may dahilan.
At kung hindi mo ipapaliwanag sa akin ngayon, tigilan na natin ang usapang ito. Magpapakasal tayo. At magiging maayos ang lahat. Gusto na namang sabihin ni Ana ang dahilan na alam niya ang tungkol sa dati nitong relasyon at na may anak si Paolo. Upang hindi makapagsalita, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang makamaw. Hindi. Paolo. Ang dahilan lang ay sa wakas nakita ko sayo ang hindi ko napapansin nun. At hindi ako magiging asawa mo. Tapos na tayo. Tanggapin mo na. Pakiusap. Pakasabingang masalitang iyon? Sinubukan ni Ana na lumabas ng kotse kung saan naganap ang usapan. Ngunit nakalok ang pinto, at nagtatakang tumingin, ang dalaga sa lalaking katabi. Ikaw. Ana. Kailangang laging kontrolado? Kung hindi, nagsisimula kang gumawa ng kalokohan. Ngumisi si Paolo. Sinabi ko na sayo, hindi ako basta-basta iniwan ng babae. Pumili ka. Maging masunurin ka ulit at gawin ang lahat ng sinabi ko? Oh. Huminto sandali ang lalaki. O masasaktan ang nanay mong teacher. Anong sinasabi mo, Paolo? Sa mga mata ni Ana ay makikita ang lahat ng takot na naramdaman niya sa sandaling iyon. Huwag kang mag-alala. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi na makakauwi ang nanay mo mula sa pangalawang shift. Mawawala siya kasama ang kanyang makwaderno. Bata pa lang ako. Galit na ako sa maguro. Pero anong magagawa ko? Isa sa kanila ang magiging kamag-anak ko. Nanginginig si Ana na hindi na siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa harap at iniisip kung gaano kaseryoso ang banta. Mahal, huwag kang malungkot. Sabi ni Paolo at hinawakan ang balikat ni Ana. Intindihin mo lang, kung hihinto ka sa paglaban sa akin, ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kukunin ko ang bituin sa langit kung gugustuhin mo. Ngunit mananatili kang ikaw. Naisip ni Ana. Ngunit wala siyang sinabi. Buong gabi, hindi nakatulog si Ana. Nanginginig sa takot at hindi alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nakdala sa kanya ngang dalawang pakikita na nagpabago sa lahat. Una, si Ana, habang nakasakay sa jeep, ay nakilala ang isa sa mga pasahero ang matandang babae na nakausap niya malapit sa bahay ni Angela. Habang nag-isip si Ana kung lalapitan niya ito para bumati, papunta na sa labasan ang matandang babae. Kaya't si Ana, hindi alam kung bakit, ay sumunod sa kanya pagbaba ng jeep. Sandali po, sigaw ni Ana. Naabutan ang matanda. Kayo po ba ang lola ni Angela? Tama. Nakita na po tayo malapit sa bahay ninyo. Ah, oh! Nakilala kita? Sagot ng babae. Huminga ng malalim si Ana. Nag-ipon ng lakas ng loop. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? Sabi niya. Magtanong ka. Masiglang tumango ang matanda. Kasi po, naging nobya ako ngating kasintahan ni Angela. Balak ko pangang magpakasal sa kanya. Simula ni Ana. Kay Paolo. Nanlaki ang mata ng matandang babae. Opo, sa kanya. Diyos ko po. At ano ngayon? Ngayon po. Hindi ko alam kung paano siya iwasan. Bantaan niya ako at ayaw akong pakawalan. Halos umiyak si Ana habang sinasabi ito. Talagang desperado siya at hindi alam kung saan hihingi ng tulong. Naku. Problema yan. Problema. Umiling ang matanda. Paano ka ba napunta sa kanya? Pero, bakit pa ako nagtatanong? Ang apo naming si Angela ay mahigit 1 taon ding nakipagrelasyon sa kanya at ayaw makinig sa kahit sino. Hanggang sa napatunayan ang lahat ng aming pangamba. Sasabihin niyo po ba sa akin kung ano ang nangyari sa kanila? Alam na kung ano ang nangyari. Nang simulang saktan ng gagong yun si Angela, agad niyang naintindihan kung anong klaseng tao siya. Gusto niyang makipaghiwalay. Pero ayaw niya. Hindi siya tinitigilan. Parang asong nakatali. Ganyan na ganyan. Tulad ng sinasabi mo ngayon. At nanakot din. Natakot pa ngang sabihin sa amin ni Angela. Tapos nakilala niya si Rocky niya. Boxing Russia, national athlete. Ngumiti ang babae sa kanyang sinabi. Pagkatapos, ay naging malungkot at seryoso ulit ang kanyang mukha at nagpatuloy. Nang malaman ni Paolo na nakahanap ng iba ang apo ko. Noong una ay parang tinanggap niya. Pero pagkatapos ay nilinlang niya si Angela sa bahay niya. At ginawa ang kasamaan. Sabi pa niya,
Regalo daw niya sa pamamaalam. Hindi na naman nagsalita si Angela. Tila tinakot niya ito ng husto. Nang malaman niyang buntis siya pagkatapos ng insidenteng iyon, saka lang siya umamin. Nakipaghiwalay siya kay Rocky. Pero nalaman pa rin ni Rocky ang lahat at gustong patayin si Paolo. Iyon ang kinatatakutan ngang apo ko. Kaya siya nanahimik. Kung sakali, baka makulong si Rocky. At siguradong, matatanggal siya sa sports. Naintindihan niya yun at mas natakot para sa kanya kaysa sa sarili niya. Tapos nalaman din ni Paolo ang tungkol sa pagbubuntis niya at na anak niya ang dinadala ni Angela. Sa tingin ko, may kaibigan si Angela na nakapakwento. Nakataon lang na malapit ako nun. Parang naramdaman kong kailangan kong pumunta sa tindahan. Paglabas ko sa bakuran, hindi na naman tinitigilan ng lalaking ito ang apo ko. Kaya tumawag ako ngang pulis. At sinabi ko pa na matagal nang gumagala ang siga. Na ito malapit sa amin at tinitingnan daw ang mga batang naglalaro sa playground. Iyon lang ang naisip ko para kahit paano iinisin si Paolo. Hindi ko alam kung nagtagumpay ako. Pero hindi na siya lumapit pa kay Angela. Ibig sabihin, gumana. At si Angela at Rocky, makasama na ngayon. Sabi ni Rocky, ituturing niyang sariling anak ang bata. Kaya sa kabutihang palad, natapos na ang lahat. Ikaw naman, anong plano mo? Tanong ng lola kay Ana. Hindi ko po alam. Pabulong na sagot ng dalagang gulat sa lahat ng narinig. Baka kailangan mong pumunta sa pulis? Masiglang mungkahi ng matandang babae. Sabihin mo doon kung paano kaniya binantaan at lahat. Ang lugar ng gagong yun ay sa kulungan. Sayang at hindi naksampang ang kaso si Angela nun. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin siya sa kanya. Ako, kung hindi lang dahil sa apo ko, ako na mismo ang nagpakulong sa kanya. Ilang dalaga pa ang maaring mabiktima niya. Sa kasamaang palad, biniyayaan ng kalikasan ng itsura ang Paolo na yan. Kaya't dikit ng dikit sa kanya ang mga dalaga. Parang langaw. Alam mo na kung saan. Ilang sandali pang nakinig si Ana habang pinagsasabihan ng lola ni Angela si Paolo, at pagkatapos ay nagpaalam ang matandang babae. May magagagawin daw, bago umalis. Hinangat niya kay Ana na matapos na ang lahat ng ugnayan sa lalaking muntik na niyang pakasalan. Tumango lang si Ana bilang sagot at nagpasalamat sa matanda sa pagiging tapat nito. Habang tinitingnan ang lola ni Angela na papalayo, naglakad si Ana sa tabi ng kalsada. Ngunit hindi pa siya nakakailang hakbang. May bumusina sa tabi niya. Nagulat si Ana nang makita ang pamilyar na kotse at si Paolo na nakangiti sa manibela. Hindi na hinintay ang reaksyon niya. Lumabas ang lalaki sa kotse at hinawakan si Ana sa siko. Huwag kang sisiga. Mas lalala lang para sayo. Pabulong ni Paolo, lumapit sa kanya. Bigla, nagpasya si Ana na baguhin ang kanyang taktika at nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit ako sisiga? Di ba't magjowa tayo? Tama. Pero nitong mahuling araw, parang nakalimutan mo na yan. Sakay na sa kotse. Kailangan nating mag-usap. Sabi ng lalaki na wala ng ngiti. Ilang segundo lang nag-isip si Ana bago sumunod sa kotse na nakaparada sa gilid ng daan. Siyempre. Maari siyang sumigaw at kumuhang atensyon? Ngunit ano ang mabago nito? Lalo lang magagalit si Paolo. At baka isakatuparan niya ang kanyang mabanta sa ina ni Ana. Nang mag-isa na lang sila sa kotse, lumingon si Paolo kay Ana at nagtanong. Bakit ka nanahimik at ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka lumalayo? Nagtatakang tumingin si Ana sa kanya. At nagpatuloy si Paolo. Sabi mo, sa isang relasyon, ang pinakamahalaga ay ang tiwala. Anong nangyayari? Sa likod ko, nakikipakita ka sa mga kamag-anak ng dati kong kasintahan. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nakataon lang. Pabulong ni Ana, umiwas ng tingin. Sige. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Alam ko na kung ano ang maaring sinabi sa iyo ni Angela o ngang matandang iyon. Ang lola niya. Tungkol sa akin. At naniwala ka naman. Pero hindi mo naisip na pag-usapan natin. Hay! Ana. At sinasabi mo pang magjowa tayo. Sige na. Tara na. Saan? Takot na tanong ni Ana. Hindi siya sinagot ni Paolo. Lumabas siya sa highway at humarurot. Inuunahan ang ibang nga sasakyan. Nagdasal si Ana sa kanyang isipan. Iisa lang ang iniisip.
Ano ang gagawin niya ngayon para pakawalan siya nito? Pagkatapos nito, pupunta na talaga siya sa pulis? Tulad ng payong lola ni Angela, at isasalaysay ang lahat, kahit hindi siya pakinggan. Hinding-hindi na siya mag-isang makikipakita kay Paolo. Sana lang. May mangyari ngayon para makalayo siya rito. Halos maisip pa lang ni Ana iyon. May marahas na kalampak at malakas siyang tumama sa dashboard. Hindi agad naintindihan ni Ana kung ano ang nangyari. Ngunit nang lumingon siya at tumingin kay Paolo, nakita niya ang dugo na dumadaloy sa mukha nito. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Ana at nakamalay na lamang sa ospital. Nang buksan ngang dalaga ang kanyang nga mata, inakala niyang nananaginip siya. Sa harap niya mismo ay ang mukhang kanyang kaibigan noong bata pa. Si Andres. Madalas dalawin si Ana nga ganoong panaginip. Sa mga panaginip na iyon, sila ni Andres ay muling naging pinakamalapit na tao sa isa't isa. At dahil doon, ang mundo ay tila simple at maganda. Palaging, kapag nananaginip si Ana tungkol kay Andres, ayaw na niyang magising. Dahil sa mapanaginip na iyon, si Andres ay ang dati pa rin. Hindi yung dumurok sa kanyang damdamin at pinili ang iba. Sa totoo lang, hindi sinisisi ni Ana si Andres. Ngayon, hindi na. Ang kanilang pagkakaibigan noong bata ay hindi nangangahulugan na dapat maramdaman ni Andres ang parehong bagay para sa kanya. Ang pagkakaibigan at pag-ibig ay magkaiba. Kaya't itinigil ni Ana ang pakikipagkita at pakikipag-usap sa kanya. Hindi niya kayang ituring siyang kaibigan lang, at ang pagkakaibigan niya, tulad ng lumabas, ay hindi na rin gaanong kailangan ni Andres, na hindi na bata, dahil hindi man lang siya sumubok na makipag-ugnayan sa kanya. Nang makita na gising na si Ana, lumapit si Andres at bumulong. Ana, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit ang ulo ko. Nalilitong sagot ni Ana, nagsisimulang maintindihan na totoo ang lahat. Una man, mayroon kang bahagyang concussion, sabi sa akin. Pero bukod dun, mukhang ayos ka naman. Grabe, tinakot mo ako. Ana, inilapit ni Andres ang kanyang noo sa balikat ni Ana at nakahinga ng maluwag. May narinig na mga boses sa pasilyo. At biglang tumayo ang lalaki. Paumanhin. Ana, hindi ako pwedeng nandito. Nagtatrabaho. Ako dito bilang orderly. At hindi pa sa department na ito, sa iba. Nakita kita sa emergency room at halos mabaliw ako nang malaman kong dinala ka rito pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan. Sige, Ana, alis muna ako. Susubukan kong bumalik sa'yo mamayang ilang oras. Magpagaling ka ha? Magpagaling ka? Tumingin si Andres sa kanya ng mahigpit, katulad nung bata pa sila. Kapag sinusubukan siyang turuan, at nawala sa likod ng pinto, si Ana, habang tinitingnan siya, ay napaluha. Grabe, miss na niya. Si Andres. Kung nandiyan lang siya, wala siyang dapat katakutan. Hindi para sa sarili. Hindi para sa ina. O sa kahit ano paman. Ganoon dati. At ngayon, ibibigay ni Ana ang lahat para lang maramdaman muli ang pagiging protektado. Kalaunan. Nalaman niya kung ano ang nangyari nung araw na iyon. Si Paolo ay bumangga ng todo sa isang truck sa unahan. Siya mismo ay dinala sa ibang ospital na may pinsala sa ulo at bali sa balikat. Si Ana naman ay hindi gaanong napuruhan. At pagkaraan ng ilang araw ay pinalabas na at pinauwi. Sa panahong ginugol ni Ana sa ospital, ilang beses sa isang araw siyang dinadalaw ni Andres para kumustahin. Totu. Hindi siya nagtatagal. Sinasabing hindi dapat mapagod si Ana. Tuwang-tuwa si Ana na makita si Andres natakot. Natakot siyang ma-discharge mula sa ospital. Para sa kanya, sa sandaling umuwi siya, mawawala na naman si Andres sa buhay niya. At dun, sa labas ng ospital, naghihintay na naman sa kanya ang parehong nga problema at takot kay Paolo. Gayunpaman, kinabukasan pagkawi ni Ana, dumalaw si Andres sa kanya. Ang kanyang ina, na laging may magandang tingin kay Andres, ay tuwang-tuwa rin na makita siya. Naalalang ginang kung gaano kahiling ang kaibigan ng kanyang anak sa kanyang mapanchek na may keso, kaya nagluto siya ng sandamakmak, at pagkatapos ay umalis, binibigyan nga pagkakataon ang mga kabataan na mag-usap ng mag-isa. Bago ito, 2 gabi nang hindi natutulog ang ina ni Ana. At ngayon ay nakakaramdam siya ng malaking ginhawa.
Tila sa pagdating ni Andres, hindi na niya kailangang mag-alala ng husto para kay Ana. Nang malaman na naaksidente ang kanyang anak, at si Paolo ang nagmamaneho, naramdaman ni Aling Lorna na hindi ito basta-basta nangyari. Tiyak na nagawi sina Ana at Paolo bago iyon. Kaya't napakabilis ng takbo ni Paolo, habang naglalakad sa malandas ng parke. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, simpleng ninamnam ni Aling Lorna ang biglaang kapayapaan at paminsan-minsan ay napapangiti. Naalala ang makalokohan ni na Ana at Andres noong bata pa. Nang maywan sa apartment, medyo nahihiya pa sina Ana at Andres sa isa't isa. Ngunit pakalipas ng kalahating oras, nanay ang kanilang dating pag-alaga, at masaya na silang nakwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila habang hindi sila nakita. Natakot lang si Ana na pag-usapan ang kanyang relasyon kay Paolo at wala siyang binanggit tungkol dito. At sinikap ni Andres na huwag ipakita kung gaano kabigat sa kanya ang nga taon na malayo kay Ana. Gaano kadalas niyang sinisisi ang sarili sa pagiging duwag? Nang hindi niya nagawang umamin kay Ana na nagbago na ang kanyang damdamin at ang pagkakaibigan ay naging pag-ibig, ang sarili niyang ginawa at ang pagpapalit niya kay Ana para sa isang hangal at pabago-bagong si Patricia para sa panandaliang kasiyahan, ay tila isang malaking kabaliwan sa kanya. Ngunit wala nang may babalik. Oh, naisip ni Andres. Dahil tinapos ni Ana ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ibig sabihin, hindi na siya kailangan nito, hindi siya. Hindi ang kanyang pagkakaibigan. At lalong, hindi ang kanyang pag-ibig. Sa panahong hindi sila nakita, lalo pang gumanda si Ana. At nagulat si Andres nang malaman na hindi pa rin siya kasal. Nakusap sila hanggang hating gabi. Si Aling Lorna, ang ina ni Ana, ay matagal nang nakabalik at mahimbing nang natutulog sa kanyang silid, kung saan paminsan-minsan ay maririnig ang kanyang mahinang pahilik. At sina Andres at Ana ay nakaupo pa rin sa dilim at karamihan ay inaalala ang lahat ng may kinalaman sa kanilang pagkabata. Sa parehong oras, pareho nilang iniwasan ang paksa kung bakit biglang natapos ang kanilang pagkakaibigan. At wala sa kanila ang gustong isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Tila mayroon lang silang araw at gabing iyon para maging masaya muli na magkasama. Nalaman ni Ana mula kay Andres na kamakailan lang siya lumipat dito sa lungsod na ito. Nagpasya siyang magbukas ng sariling negosyo na may kinalaman sa pagproseso ng metal at paggawa ng gabakal na lalagyan para sa sistema ng pag-init. Hindi gaanong naintindihan ni Ana ito. Ngunit sinabi ni Andres na sa militerya pa niya nakuha ang lahat ng kinakailangang kasanayan. Napagkatapos ay pinaunlad niya ng mag-isa, naging welder at mekaniko sa isang katauhan. Paano yung trabaho mo sa ospital? Nagtatakang tanong ni Ana. Sa ngayon, hindi pa gaanong marami ang order para sa mga produkto at serbisyo ko, kaya para may safety net, kailangan kong mag-sideline. Nakangiting paliwanag ni Andres. Siyempre, ang pagpilingang lungsod kung saan niya maaring paunlarin ang kanyang negosyo ay hindi nakataon lamang. Alam ni Andres na sa isang lugar dito nakatira ang kanyang Ana. At ang pag-isip na malapit lang siya ay nagpapainit ng kanyang puso. Ngunit hindi niya binalak na hanapin siya. Iniisip na may sarili na itong buhay. At hindi sigurado kung ikatutuwa ni Ana ang bigla niyang paglitaw. Ngunit ganun ang nangyari. At ngayon, si Andres ay nasa alapaap sa tuwa sa nakangiting mukha ni Ana at sa kanyang nakniningning na mga mata. Habang nasa tabi niya si Andres, tila nakalimutan ni Ana kung nasaan siya. At pagkahatid lamang sa kanya sa pinto, nang sumilip na ang bukang liwayway sa mga bintana. Muli niyang naalala si Paolo at ang lahat ng kanyang mga problema. Lubos na naunawaan ni Ana, kung hindi dahil sa aksidente, hindi maganda ang magiging wakas ng araw na iyon para sa kanya. Nakita niya ito sa tingin ni Paolo. Sa isang alaala lamang nito, nagsisimulang manginig ang kanyang manggatuhod. Sinisisi ni Ana ang sarili dahil sa hindi pakikinig sa kanyang ina sa simula, at umabot sa ganito kalayo ang kanilang relasyon ni Paolo. Ngunit natuwa pa rin siya sa kanyang puso na pumayag siyang ilagay ang listening device sa sasakyan ng kanyang inaakalang nobyo at sa gayon ay hindi gumawa ng mas malaking katangahan sa pagpapakasal kay Paolo. Hindi na maintindihan ng dalaga ngayon kung paano niya gustong maging asawa ni Paolo at kung ano ang nakakaakit sa kanya sa lalaking ito. Marahil, nakita niya sa kanya ang isang taong maaring maging proteksyon at suporta
tulad ni Andres noon. Ngunit si Paolo at Andres ay ganap na makasalungat. Dahil ang isa ay may mabuting puso, na kayang magprotekta sa iba, habang ang isa ay mayroon lamang sariling ambisyon, na walang pakialam sa kahit kanino. Nakpasya si Ana na subukang muling makipag-usap kay Paolo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa isang lugar kung saan hindi siya magagawan ng masama, pumunta siya sa ospital nito at habang nasa daan, pilit niyang pinag-isipan ang kanilang pag-usap. Sa wakas, sigaw ni Paolo nang makita si Ana. Akala ko, inisip ngang nobya ko na namatay na ako, at hindi na ako dadalawin. Ngumisi ang binata sa sarili niyang mga salita. Sa silid, bukod sa kanila, may dalawa pang lalaki. Ngunit abala sila sa paglalaro ng backgammon. Kaya't tila hindi nila napapansin ang paligid. Kaya't naglakas loob si Ana na simulan ang usapan. Paolo, pumunta ako para muling pag-usapan ang ating relasyon. Pakiusap, huwag mo na akong sundan pa. Sinubukan ko nang ipaliwanag sa'yo na tapos na tayo. Simula niya. Ngunit bigla siyang pinutol ng lalaki. Ano? Iwan mo ako habang nasa ospital ako sa ganitong kalagayan? Parang hindi makatao yan. Ana, hindi mo ba naisip? Sa kasamaang palad, ang ospital ang tanging lugar kung saan tayo makakapag-usap ng mahinahon. Pakinggan mo ako. Pakiusap. Gusto kong sabihin sa iyo na kung hindi mo ako titigilan sa pagsunod, pupunta ako sa pulis. Hindi ako nagbibiro, Paolo. At ayoko nang makaroon ng anumang kinalaman sa iyo. Tapos ka na ba? Tumingin si Paolo kay Ana na may makitid na mamata. Ngayon, pakinggan mo ako. Matatapos lang ang lahat sa atin kapag sinabi ko, at walang pulis na makatulong sa iyong alisin ako. Tandaan mo ang nga salitang ito. Pero bakit? Bakit mo kailangan ito? Desperadong sigaw ngang dalaga. Paolo, hindi mo ba naintindihan na hindi na kita mahal? At sa halip ay nagsisimula na kitang kamuhian? Hindi ako interesado sa nararamdaman mo. Sapat na ang nararamdaman ko para sa'yo. At saka, Ana, prinsipyo na ito. Hindi ko hahayaang pagtawanan akong lahat. At sa pangalawang pagkakataon pa, sa tingin ko, naiintindihan mo kung ano ang sinasabi ko. Tinitigan ni Ana si Paolo. Nag-isip ng iba pang mga argumento. Nakilala ko na ang ibang lalaki. Lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya mapag-isipan ang kanyang mga salita. Namula ang mukha ni Paolo. Ulitin mo ang sinabi mo. Pabulong niyang sabi. Walang oras si Ana para pag-isipan ang kanyang sagot. Bukod dito, gumana ang isang uringang insting. Dahil noong bata pa siya, sa anumang sitwasyon kung saan natatakot siya, alam niyang darating si Andres para tulungan siya. At ngayon, takot na takot si Ana. Kaya tila hindi niya naisip ang makahihinatnan. Oh, mayroon akong ibang kasintahan ngayon. Kaibigan ko siya nung bata pa kami. At matagal na kaming nakmamahalan. Nakataon lang na nakahiwalay kami ng sandali. Kaya, Paolo, pakiusap, tigilan mo na ang pagsunod sa akin. Kung hindi, ano? May metalikong boses na sabing lalaki. Baka masama ang kalabasan nito para sa lahat. Pabulong na sagot ni Ana, na namumutla sa takot. Pag-uwi noong araw na iyon, matagal na umiyak si Ana. Nakakulong sa kanyang silid. Pagkatapos ay tinawagan niya si Andres at sinabi, Alam mo, hindi ko pa nasasabi sa'yo, pero mayroon akong nobyo na pakakasalan ko. At, alam mo, nagsasalo siya sa lahat, at tungkol sa iyo. Sa katangahan ko, marami na akong naikuwento sa kanya nun. Kaya hindi siya natutuwa na nakikipag-usap ako sa kaibigan ko noong bata pa, na mayroon akong maraming alaala. Huwag kang magalit, Andres. Pero mas mabuting hindi na tayo magkita. Mapapatawad mo ba ako para dito? Hindi agad sumagot si Andres. Ilang sandali. Tanging malamig na katahimikan ang naririnig mula sa telepono. At pagkatapos, ay sinabi niya, Ayos lang. Ana, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Masaya akong nakita-kita. Pagkababangang telepono, lalo pang umiyak si Ana. Noong araw na iyon, tila handa na siyang sumuko sa kagustuhan ni Paolo. Para lang hindi na niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Lalo na't wala na siyang lakas para dito. Ang masumunod na pangyayari ay tila isang panaginip para kay Ana.
Kinabukasan, habang pawis siya mula sa pag-aral, inaabangan siya nga kaibigan ni Paolo malapit sa hagdanan. Ilan sila? Pinalibutan nila si Ana. Nagsimulang magbiro tungkol sa kanya. At pagkatapos ay sinubukang isakay siya sa isang kotse na nakaparada sa malapit. Kung paano napunta si Andres sa tabi nila, hindi na naisip ni Ana. Ilang segundo lang, nagsimula ang away sa pagitan niya at ng mga lalaking iyon, at nasa gitna si Ana. Sa halip na tumakbo at magtago, sumugot ang dalaga para ipagtanggol ang kanyang kaibigan noong bata pa. Ang takot na bumalot sa kanya ay biglang nawala. Iniisip lang ni Ana na hindi kayang mag-isa ni Andres laban sa kanila. Bagamat marami ring tinamo si Andres sa away, ngunit sa kabilaeng dami nila, mabilis niyang pinatumba ang masumalakay kay Ana. At pagkatapos, ay lumabas ang kapitbahay ni Ana mula sa itaas. Napalapag. Mayroon siyang aso sa tali. At agad itong umungol at sumimangot, handang sumugot. Pinagbantaan ng lalaki ang masiga na tatawag siya sa pulis. Kaya't, nang makita ang lahat ng ito, hindi na nahintay pa ang mas malaking gulo ang makaibigan ni Paolo. Mabilis silang sumakay sa kanilang kotse at umalis. Nang mawala ang kanilang sasakyan sa kanto, nagsimulang manginig si Ana mula sa stress. Binalewala niya ito. Takot na itaas ang kanyang mamata at tumingin kay Andres. Wala siyang anumang paliwanag sa lahat ng nangyari. At walang pumapasok sa kanyang isipan. Samantala, nagpapasalamat si Andres sa napapanahong tulong ng may-ari nga aso. At pagkatapos, maingat na hinawakan ang balikat ni Ana. At biglang masayang sinabi, "Gagamutin mo ba ang sugatang bayani?" Habang si Ana, patuloy na nagtatago ngang kanyang nga mata, ay ginagamot ang nga sugat ni Andres sa bahay. Tinititigan siya nito at sa huli ay nagtanong, "Sasabihin mo ba sa akin kung sino sila at ano ang gusto nila sa'yo?" Umiling si Ana. "Hindi ko masabi sa iyo." "Bakit naman?" Hindi sumagot ang dalaga. At nagtanong ulit si Andres, "At tungkol sa tinatawag mong nobyo? Sasabihin mo ba? Sino siya? Anong ginagawa niya? Bakit takot ang nanay mo para sa'yo?" "Ano?" Nagulat si Ana at sa wakas ay tiningnan si Andres. Ana." Tumawag sa akin si Aling Lorna at humingi ng tulong. "Anong tulong?" "Iyon din ang gusto kong malaman. Sa sinabi mo, ayos lang kayo ang nobyo mo, pero ipinagpaliban mo ang kasal o baka ayaw mo nang magpakasal. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang nangyayari? Alam mo namang hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo." "Andres?" Nagmamakaawang tumingin sa kanya si Ana. "Pakiusap. Huwag ka nang makialam dito." "Bakit naman?" Dahil. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ana. "Baka saktan ka niya." Pabulong niyang pag-amin. "Sino siya?" Mahigpit na tanong ni Andres. "Si Paolo o ang makaibigan niya. Lalo na pagkatapos nilang makita ka ngayon. Na makasama tayo. Iyon mismo ang kinatatakutan ko." "Ana." Malambing na sabi ni Andres. "Bumalik tayo sa simula. At ipaliwanag mo sa akin ang lahat tungkol sa Paolo mo. Sige ba? At pagkatapos, makasama nating pag-isipan kung ano ang gagawin. Tandaan mo noong bata pa tayo, hindi ka kailanman nagtago nga kahit ano sa akin. Nung bata pa ako, hanggal ako at hindi ko iniisip na baka mapahamak ka dahil sa akin." Tumalikot si Ana. At mahigpit na sinabi ni Andres, "Tigilan mo na yan. Kung takot ka sa Paolo na yan, hindi ibig sabihin na takot din ako sa kanya. At kung tinatakot ka niya, ewan ko kung paano. Ibig sabihin, duwag siya at matapang lang sa mga babay. Tulad ng mga kaibigan niya. Baka nga. Pero ayokong subukan yan. Na isasakripisyo ka. Nagawa ko na ang katangahan. Na sinabing makasintahan tayo. Iyon pala. Kaya pala gusto mong iligtas ang balat ko nang hilingin mong hindi na tayo makita. Ana, naghihintay ako. Magsalita ka na." Wala nang lakas na lumaban si Ana. At unti-unti, kinukuha ni Andres ang impormasyon mula sa kanya. Nalaman niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Sinikap ni Andres na maging kalmado. Tanging ugat sa kanyang lik ang bahagyang nanginginig. At hindi napapansin ni Ana. Kinukuyom at binubuksan niya ang kanyang mga kamao. Kung ano ang sumunod na nangyari at kung paano. Tulad noong bata pa sila,
Sa isang iglap ay nalutas ni Andres ang lahat ng kanyang nga problema. Hindi alam ni Ana. Tanging si Paolo, mula nun, ay hindi na niya nakita. Maliban sa isang pagkakataon. Ngunit mamaya na iyon. Noong una, takot na takot si Ana at higit sa lahat para kay Andres. At dahil nag-aalala siya na baka isa katuparan ni Paolo ang kanyang nga banta sa ina niya, halos kinokontrol niya ang bawat hakbang ng kanyang ina. Hinahanap ang lahat ng pagkakataon para salubungin ang ina kapag nagtatrabaho ito sa pangalawang shift at palaging tumatawag para kumustahin. Pagkatapos, napalitan ng pagtataka ang pagkabalisa. Naintindihan ni Ana na malamang ay nakalabas na si Paolo sa ospital dahil mahigit isang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin siya nakpapakita at hindi man lang tumatawag. Nang maglakas loob si Ana na ibahagi ang kanyang mainiisip kay Andres, sinabi lang nito, "Kalimutan mo na siya. Isipin mo na lang na hindi siya naging bahaging buhay mo, iyon lang." Hindi makapaniwala si Ana sa narinig. Ngunit tumanggi si Andres na ipaliwanag ang kahit ano. Lumipas pa ang ilang panahon bago niya kayang hindi matakot at hindi lumingon sa tuwing naglalakad siya sa kalye. Nun, isang pakiramdam na hindi lang pasasalamat kay Andres ang pumuno sa puso ni Ana, kundi isang bagay na napakalaki na hindi may larawan sa salita. Sa tuwing nakikita niya ito, naninikip ang kanyang dibdib sa matinding pagmamahal. Naintindihan ni Ana na bahagyang ang nararamdaman niya ay dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Patuloy niya itong minamahal. Minamahal na katulad ng dati. Ngunit ipinagbawal ni Ana sa sarili na kahit isipin ito. Mula kay Andres, walang anumang pahiwatig na ang kanilang relasyon ay higit pa sa pagpapatuloy ng pagkakaibigan na mayroon sila nun. Kaya't sinikap ni Ana na kontrolin ang sarili at ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa bawat pakikita nila, lalong nagiging mahirap ito. At pagkatapos ay nakita ni Ana si Andres na may kasamang babae. Nakataon lang ang kanilang pagkikita. Naglilibot si Ana sa isang shopping mall. Nahahanap ng regalo para sa kanyang ina. Malapit na ang kaarawan nito. At hindi pa rin nakakapagdesisyon si Ana kung ano ang ireregalo. Totu. Hindi nagsasawang ulitin ng kanyang ina na ang pinakamagandang regalo para sa kanya ay ang pag-atras ng kanyang anak sa ideya na magpakasal kay Paolo. Nakatayo si Ana sa harap ng isang tindahan ng alahas at iniisip kung magugustuhan ba ang kanyang ina ang ngahikaw na may topas. Yung simple lang na kaya niyang bilhin. Sa di kalayuan, may malakas na tawanan. At lumingon si Ana. Naglalakad si Andres at ang babae sa pasilyo at habang nag-usap, hindi napapansin ang sinuman sa paligid. Ang kasama ni Andres ay napakaganda at bata. Mas bata pa kay Ana. Nakita ni Ana kung paano sila pumunta sa labasan. At bago pa man makarating sa masalaming pinto, inakbayan ni Andres ang babae. Hindi maintindihan ni Ana kung ano ang nangyayari sa kanya. Isang matinding selos ang bumalot sa kanyang buong kamalayan. At tila bumalik siya sa nakaraan. Narito siya. Nakatayo sa istasyon at tinitingnan si Patricia na nakakapit sa lik ni Andres. Hindi niya nagawang lumapit sa kanila nun. Hindi niya matiis na tumayo sa tabi at tingnan si Andres na yakap ang iba. At ngayon, naranasan ni Ana ang isang bagay na katulad. At ganito na lang palagi, sa buong buhay niya. Kung hindi niya ititigil ang pakikipakita sa kanya. Sa huli, mag-aasawa si Andres, at hindi makakayanan ni Ana na makisama sa asawa nito. At mali ang lahat ng ito. Kahit hindi patas para kay Andres mismo. Dahil hindi niya alam na ang kanyang kaibigan noong bata pa, na itinuturing niyang kapatid, ay nangangarap na kahit isang beses ay halikan niya. Sa wakas, nang maunawaan na hindi na maaring magpatuloy ang ganito, at lalo lang lalala, nagpasya si Ana na itigil ang lahat ng komunikasyon kay Andres. Nagsimula siyang balewalain ang kanyang matawag at, sa dahilang may maginagawa, tumanggi sa mapakikita. Pagkalipas ng 3 linggo, hindi na nakatiis si Andres at humingi ng paliwanag. Gusto sanang iwasan ito ni Ana. Dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit ayaw niyang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan? Anong nangyari, Ana? Tanong ni Andres isang araw. Nang bigla na lang siyang dumalaw. Walang nangyari. Bakit mo natanong? Sinubukang umiwas ni Ana. Kung ganun, ipaliwanag mo kung bakit ka nagtatago sa akin. Nakpakita na naman ba si Paolo? Umiling si Ana. Hindi. Hindi.
Hindi ko na siya nakita. Ano pa? O may nakilala ka at ayaw mo na namang makita tayo na magkasama? Tinitigan ni Andres si Ana. Hindi. Wala akong nakilala. Malungkot na sagot ng dalaga. Ano kung ganoon? Sa tingin niya, ay mayroong desperasyon. At sinabi niya, bakit mo ako pinahihirapan sa matanong na ito? Andres, lumaki na tayo at hindi na tayo maaring manatiling magkaibigan. Hindi ko kaya. Tinakpan ni Ana ang kanyang muhangang gakamay. Patawarin mo ako. Pakiusap, nahihiya akong aminin. Pero hindi pagkakaibigan ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi pagmamahal ng kapatid. Dati, akala ko, simpleng pagangalang ng bata, at lilipas din. Pero heto ka, bumalik sa buhay ko. At bumalik na naman ang lahat. Hindi ko kayang makita kang may kasamang ibang babae. Dahil mahal kita. Masaya ka na ba? Malinaw na ba sa'yo? Nanginginig si Ana. At pumiyok ang kanyang boses. Lumapit si Andres at niyakap siya. Sabihin mo ulit? Pabulong niya. Habang inaamoy ang buhok nito. Anong sasabihin ko? Nagtatakang tanong ni Ana. Suminghot. Na mahal mo ako? Hindi mo maisip kung ano ang ibig sabihin niyan para sa akin. Hinawakan niya ang mukha ni Ana. Matagal siyang tinitigan. Hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ay hinalikan siya. At ang mundo ay tila sumabog sa loop ng bawat isa sa kanila. Tila isang kawalang hanggan ang lumipas. Kaya't hindi na maintindihan ni Ana kung gising ba siya o nananaginip. Ngunit may isang isipang dumaan sa kanyang ulo, at dahan-dahang lumayo si Ana kay Andres. Namumula ang kanyang ngapisngi at nanginginig ang ngabinti. At ayaw niyang matapos ang lahat ng ito. Ngunit nagtanong pa rin si Ana. Paano yung babae na nakita kong kasama mo sa shopping mall? Anong babae? Nagulat si Andres. Yung bata pa at napakaganda. Si Crystal. Nakita mo ako kasama si Crystal? Hindi ko alam ang pangalan niya. Paano mo hindi alam? Si Crystal yun. Ang pinsan ko. Nagtatakang tumingin si Ana kay Andres. Pero bata pa siya. 17 na siya. Bagamat mukha siyang 20. Pumasok siya sa isa sa mga lokal na universidad. Pwede tayong makita-kita minsan. Tayong tatlo. Ana, hindi ko pa rin mapaniwalaan na natutupad ang malihim kong hiling. Pero, maniwala ka. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Tila pinaglaruan tayo ng ating pagkakaibigan. Pinigilan tayong umamin sa ating tunay na nararamdaman. Pero ngayon, hindi na kita pakakawalan. Ana, ngayon, sa akin ka na magpakailanman. Pakaraan ng 2 taon, naging mag-asawa sina Andres at Ana. Sa panahong iyon, nakakuha na si Ana ng diploma at magandang trabaho sa isang prestihiyosong family restaurant. Umunlad din ang negosyo ni Andres at makasama. Nagpasya sila ni Ana na handa na silang bumuo ng pamilya. Pakaraan ngang 1 taon, isinilang ang kanilang anak na si Miko. At pagkatapos, pakaraan ngang 4 na taon, ang pangalawang anak, na pinangalanan nilang Ifan. Noon nangyari ang pakikita ni Ana at ang kanyang dating nobyo na si Paolo. Ang araw na iyon ay napakasaya para sa kanilang pamilya. Pumunta sina Ana at ang kanyang asawa sa simbahan para binyagan ang kanilang maliit na anak. Sa labas ng simbahan, habang hawak ni Ana ang kamay ng kanyang panganay na anak, huminto siya para magbigay ng limosam ga mahihirap na nakatayo malapit sa gate. Sa isa sa kanila, sa kanyang pagkagimbal, nakilala niya si Paolo. Ang kanyang dati ibata at guwapong mukha ay ngayon ay payat na. Kahit ilang hakbang lang ang layo. Amoy na amoy ang alak. Kaya't nasusuka si Ana. Pahingi po, ale, sabi ni Paolo. Hindi tumitingin sa kanya. Inilagay ni Ana ang 100 pisong papel sa plastic cup na nasa harap niya. At nagmadaling umalis. Naawa siya sa binata, na tila bumaksak na sa pinakamababang antas, at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari sa kanya. Nang maabutan ang asawa. Nabuong solemne na karga-karga ang maliit na si Ifan. Marahang hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Anong problema? Parang namutla ka? Nag-alalang tanong ni Andres. Wala. Mahal na mahal lang talaga kita. Andres. Tumulo ang luha ng tuwa sa mga mata ni
Ana habang salitan niyang tinitingnan ang asawa at mga anak. At pagkatapos ay yumuko si Andres sa kanya at pabulong na sinabi, "Sabihin mo ulit sa akin yan mamayang gabi,